Good news! Ang malaking batong hinampas ni Moises na binukalan ng tubig ay natagpuan na ng mga scientifico at ng mga archaeologists. Mga kaibigan, mga kapatid, isa sa mga popular na kwentong kasaysayan sa Biblia ay ang tungkol kay Moises at sa bayang Israel, na kung saan ay napakarami nilang pinagdaanan mula nang sila ay iligtas at palayain ng Panginoon Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Itong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ang tagpo na kung saan ay nagpamalas ang Panginoon Diyos ng isang himala sa pamamagitan ni Moises nang siya ay nagpabukal ng tubig sa malaking bato, na kung saan itong malaking batong ito ay di umano ay natagpuan na ngayon sa ating panahon. Ang uunahin natin muna, mga kaibigan, mga kapatid, ikukwento muna natin kung ano nangyari sa panahon ni Moises at ipapakita natin ang ebidensya na talagang tunay na nangyari ang tagpong ito. At dito kikilabutan kayo sa lahat ng pangyayari at sasabihin nyo, ang Biblia ay walang duda na talagang tunay at sa Diyos ito. Ito, mga kaibigan, nang ang bayang Israel ay napalaya nga mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila ay pinangunahan ni Moises sa paglalakbay. Naglalakbay sila sa mga disyerto, no? Narito ang katunayan. Mababasa ito sa Exodo 17:1 sa magandang saling Biblia. Ikukwento ko na lang po sa inyo ang nangyari. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpatuloy kapag ang sinabi ng Panginoon. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Sa panahon na yun, mga kamunte, walang tubig sa pinaglalakbayan nila. Malinaw, mga kaibigan, na ang Israel ay naglalakbay batay sa utos ng Panginoon. At kung mapapansin nyo, nang makaabot na sa Refidim, sa lugar ng Refidim, ang mga Israelita noon ay doon na sila nagkampo. Kaso nga lang, may problema. Anya, walang tubig doon. Kasi niya, disyerto eh. Di ba? Ito ang naging dahilan kung bakit sila ay nagalit kay Moises. Yung mga Israelita, kinwestiyon si Moises. Moises, walang tubig dito, Anya. No? Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Sabi ni Moises. Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ng Panginoon? Tanong ni Moises sa mga kasama niya. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo pa kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati ang mga anak namin at mga alagang hayop? Sabi nila kay Moises. Dahil sa pangyayaring iyan, mga kaibigan, humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at agad din naman siyang tinugon at sinagot ng Panginoon na may pinag-uutos sa kanya. No? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Sabi ni Moises. Panginoon, ano po ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Kasi niya, oho na eh. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod, may tungkod si Moises na ihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Yan ang pinag-uutos ng Panginoon. Pero ang tanong dito, bakit kaya pinauna ng Panginoon si Moises kasama ang ilang pinuno ng Israel? At bakit kaya pinadala din niya kay Moises ang tungkod na siyang ipanghahampas sa ilog Nilo? Di ba? Ganto sumunod ang mga nangyari. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato, sabi ng Panginoon. Ulit, hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon na nga ang ginawa ni Moises, hinampas niya. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Nagulat sila talaga bumuhos ang tubig Napakalinaw, mga kaibigan, na ang bayang Israel ay dumaing na kay Moises dahil niya sa uhaw sa kanilang dinaranas ay agad na gumawa ang aksyon ang Diyos, na kung saan ay nagpabukal siya ng tubig sa malaking bato sa pamamagitan ng paghampas ni Moises. Ngayon, mga kaibigan, kinuwento ko muna sa inyo ang buong kasaysayan ni Moises patungkol sa hinampas na bato. Ngayon,
sa ating panahon ngayon, merong natagpuan na siyang tugma doon sa hinampas ni Moises. Noong 1990s mga kaibigan, ang mag-asawang sina Jim at Penny Caldwell ay naninirahan noon sa Saudi Arabia. Sa kanilang pag-i-explore sa nasabing lugar ay meron silang nakita na isang malaking bato na nakatindig sa ibabaw ng bundok. Nakikita niyo naman ang larawan, di ba? Ang nasabing bato mga kaibigan ay meron hati sa gitna nito. Mapapansin mo may hati sa gitna. Inilalarawan ng mag-asawa na ang hati sa gitna ay makinis. At tila mula dito ay merong dumadaloy pa ibaba. Kung mapapasin din nyo, ang level ng lupa sa magkabilang gilid ng bato ay hindi balanse. At ayon sa mag-asawa at sa iba pang mga naninirahan doon, ang gilid ng malaking bato ay may mga bakas na ito ay dinadaluyan ng tubig. May mga palatandaan na ito ay dinadaluyan ng tubig. Nang magtanong ang mag-asawa sa mga mamamayan sa kanilang dako, nag-imbestiga, umanap ng mga ebidensya patungkol sa nasabing bato, ayon sa mga biduin, yung mga nakatira doon na biduin, yun daw ay tinatawag na Moises water o isang tawag pa na split rock of Moises. Sapagkat naniniwala sila na ang kalakihan ng batong ito, ang hati sa gitna nito, at maging ang pagkakaporma ng paligid sa bato, ito ay mababakas niya na ito ay dinadaluyan ng tubig paibaba. Ay akmang-akma sa paglalarawan ng Biblia pagdating sa malaking bato na siyang hinampas ni Moises. Diba? Dahil mga kaibigan, mababasa din mismo sa Biblia na ang malaking batong ito ay nahati niya sa gitna at dinaluyan ng tubig paibaba mula rito. Narito ang katunayan. Unahin natin na hati sa gitna nito. Basahin natin. Isaiah 48:21. Ganito ang mababasa. At sila'y hindi nangauhaw ng pinapatnubayan niya sila sa mga ilang. Kanyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila. Kanyang ginuwangan din naman ang bato at ang tubig ay bumukal. Napakalinaw ng narinig ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Ang terminong ginamit dyan ay ginuwangan, na kung ating babasahin ang kaparehong talata sa salin nito sa wikang Ingles, ang nabanggit doon ay he cleaved the rock also, na ang isang termino na salitang cleave ay split o sa ating wika ay nahati o hinati. Kuha nyo? Sa makatuwid, sa description ng Biblia patungkol sa malaking bato na hinampas ni Moises, ito ay nahati o hinati, na sumasakto naman sa imahe ng malaking bato na nakita ng mag-asawa na merong hati sa gitna. Sunod, ang patungkol naman sa tubig na dumadaloy pa ibaba mula sa malaking bato. Narito sa pangalawang talata. Awit 78:16. Ganito mababasa. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Umagos talaga nang galing sa bato. Basahin na rin natin sa salitang wikang English para mas maintindihan na mas marami, no? Ito, Psalm chapter 78, the verse is 16. He brought streams also out of the rock and caused water to the round down like rivers. Isa sa mga nabanggit ng Biblia mga kaibigan na ang malaking bato na hinampas ni Moises ay dinadaluyan ng tubig mula dito pa ibaba base sa binasa nating Biblia, na ang description ito ay sumasakto naman din sa paglalarawan at imahe ng paligid ng malaking bato na nakita mismo na mag-asawa, na ayon niya sa mga mamamayan doon nakatira na nakasaksi mismo na yaon ay mapapansin niyang may bakas sa paligid nito ng daloy ng tubig, at walang duda na ito ngayon. At ito ay isa sa mahalagang impormasyon at lokasyon. Saan ba makikita ang malaking bato na nakita ng mag-asawa? Ito pinakapanapanabik. Saan ba nakita to para talaga mapatunayan ito yun? Ha? Alam nyo mga kaibigan, nakita ito na mag-asawa sa taas ng bundok ng Horeb. At tinatawag din sa pangalang Mount Sinai. Popular kayo? Related?
na ang lokasyong ito ay ang lokasyon din kung saan pinapunta ng Panginoon si Moises at ang kanyang pinuno ng Israel upang doon hampasin ang malaking bato. At ang katunayan niyan ay ang sinasabi sa talatang binasa natin kanina sa Exodo 17:6. Isa na namang patotoo mga kaibigan na ang ebidensya na sinasabi ng panahon sa ating panahon ngayon na tunay at totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Marami nagsasabi na ang Biblia ay gawa lang ng tao. Pero ginawa yan at ipinasulat yan sa mga tao, sa mga propeta ng Diyos dahil gagamitin niya ng tao. Ang Biblia po ay nagsasabi na siya ay totoo, hindi lang sa kanyang sarili. Kundi ang Biblia nagpapatunay, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pinatutunayan niya na totoo siya sa pamamagitan ng mga ebidensya na nahukay ngayon at nakikita ng mga scientists at archaeologists. Tulad ng ating ngayong tinalakay na ang isang bato na hinampas ni Moises noon ay nakita na ngayon sa ating panahon. Kaya walang duda na sinasabi nila ang Biblia nyo gawa lang ng tao. Ang Biblia nyo puro imbento lang. Kung imbento ito mula Genesis hanggang Revelation, bakit may patunay? Bakit may patunay na ito talaga ang totoo nangyari? At sa lahat na nangyari, sa lahat na nangyari ngayon, tugma naman sa Biblia. Hindi lang po mga ebidensya ang nakita. Maging ang mga kaganapan ngayon, lindol, sunog, sakuna, mga huwad na pananampalataya, mga kakaibang karanasan, mabibigat na problema, darating anya ang araw na ang panahon ay mapanganib. Ito na yon sa mga huling araw na tayo. Di ba? Meron pinatutunayan ng Biblia na talagang kada taon, kada era na pinatutunayan na totoo ang banal na kasulatan. Kaya walang duda na ang banal na kasulatan ay tunay at totoo. Opo, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan at sa lahat ng tumusubaybay, mag-ingat po lagi kayo.